Hello mga kanip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Tuloy-tuloy na po tayo. So, ayan, dahil nag-take lang ako ng break dahil may ginagawa ako. Marami po akong ginagawa dito sa store. Ayan, shout out to Ma'am Joanne Velasquez. Itong comment po ni Ma'am is regarding po ito doon naman sa aking loan sa bangko, in particular na sa BDO. At nga po pala, kung gusto nyo pong halimbawa nagpaplano po kayong mag-loan doon sa bank na wala kayong account, marami po kasi nagtatanong sa akin yan eh. Kasi ang first requirement po dapat doon sa pinaglulunan ko is account holder nila kayo or may account po kayo sa kanila. Pero try nyo pong mag-inquire sa BPI or bago po kayo pumunta ng BPI, panoorin nyo po yung video ko. Diyan scroll nyo lang po ng kung paano mag-loan sa BPI, Bank of Philippine Islands po. Mas madali po sa kanila at mabilis. Hindi po kailangan na kayo ay may account sa kanila. Dahil kahit wala pong account sa kanila, to follow na lang po ang pag-o-open ng account sa kanila. Panoorin nyo po ang buong detalye po ng video niya. Nandyan po sa video list po natin. So sabi ni Ma'am Joanne, dahil regarding ito sa loan ano po ang maganda, Ma'am, maghintay ng offer o mag-apply para lumaki ang offer? Regarding po ito doon kasi nung first loan ko po, sa totoo lang sa BDO, ay hindi po talaga ako nag-apply ng loan. Kasi nga po, related din doon sa sinabi ni Sir sa previous video natin na hindi siya naniniwala at kasinungalingan lang daw ang pinagsasabi ko na nakapag-loan ako sa DTI, Department of Trade and Industry, dahil siya po ay hindi daw nakapag-loan, kaya puro lang daw kasinungalingan yung pinagsasabi ko. So, okay. Related ito doon sa sinasabi ni Ma'am kasi po sa totoo lang yung first loan ko po sa BDO ay hindi po talaga ako nag-apply dahil po may standing loan ako sa DTI, Department of Trade and Industry. Sinabi ko pa po doon sa officer na nag-o-offer sa akin ng loan na mayroon po akong standing loan sa DTI at sinabi ko po yun kung magkano yung aking yung sa DTI ko pala parang 17,000 plus, sa BDO yung naging 24,000 plus na 500,000 na niloan ko. So ganito po yun, hindi po talaga ako nag-a-apply ng loan. Ang tinitingnan po kasi ni BDO, ng bank po siguro, hindi ko sure kung si BDO lang or ng kahit na anong bank. Kapag maganda po ang status ng inyong account sa kanila, kapag maganda yung tinatawag na net gross savings ninyo, maganda yung in-out, maganda yung inyong cash flow, sila po talaga mag-o-offer. Lalo na't kung alam nila na kayo ay may business. So, ganun po yung nangyari sa aking first encounter po with the BDO. Hindi ako nag-apply ng loan. Sila po yung nag-offer. Hanggang sa katagalan, pinil outan ko na yung application form. Ang sabi ni Ma'am is ready lang daw yun, hindi naman daw yun kailangan na kaagad-agad. Basta i-filled out ko lang para kung mag-decide na ako, ready na siya, isasubmit na lang. So pina-approve niya pala, pwede pa rin gano'n, yung ipapa-approve niya na isasubmit doon. Kung ma-approve, sasabihin, Ma'am, na-approve ka Ma'am, itutuloy mo ba or hindi? Ganun po siya. So kung hindi mo siya itutuloy, okay lang. Kung itutuloy mo, go kasi na-approve siya. So sa akin naman, okay, nakakahiya naman. Although that time po, hindi talaga namin kailangan ng dagdag kapital dahil ang iniisip ko noon, magdodoble ang hulugan namin dahil may loan pa sa DTI. At the same time, nakapag-loan na ako sa DTI. So, okay na yung niro-roll namin na pera. Since na-approve na daw siya at nahiya naman ako kay Ma'am kasi syempre, explain offer ng offer. At naisip ko, sige gamitin na lang kasi idagdag na lang ulit ng kapital. Kaya ginrab ko na rin po siya. Pero sa inyong Ma'am, sa inyong sitwasyon Ma'am, kung hindi ka po ino-offeran, pwede ka pong mag-apply. Kasi kapag may mga instances po kasi na minsan, meron silang mga tinatawag na lowest interest, tapos parang mga sale ganun. Parang siya, parang siyang ka-counterpart ng sale. So, kailangan nila ng quota or kailangan ng mga agent na magpa-loan, ganun. So, mag-o-offer sila na mag-o-offer. Marami silang ino-offeran kahit na sino. Ngayon, kung wala sila sa ganong status, pwede ka pong mag-apply. Huwag mo na pong hintayin na operan ka kasi baka hindi ka po operan. Remember, sa second loan ko po, hindi na po ako inoperan. Ako na po ang nag-apply
Bakit? Kinulang na kami sa pondo kasi nagkasabay-sabay na. Ayun, 'di ba? Dalawa na yung loan namin. DTI, months pa lang, nag-loan na rin ako sa BDO. Tapos, may binayaran kaming lupa na naglabas ako ng pera na 785,000. Tapos, kumuha kami ng pick-up, yung wild truck na 4x4. So, nagkapatong-patong po siya. Yun din po yung nire-remind ko previously sa mga old videos ko po na sinasabi na maghinay-hinay din sa load. Wag grab ng grab kasi muntik po kami talaga nung na-disalign yung negosyo namin dahil doon sa nagkapatong-patong na utang din. So, nung natapos na po yung loan, talagang nag-loan agad ako. Kumbaga, ngayong date na tapos, pinahintay ko lang na parang magkalma. Mga 2 weeks yata yung nag-apply ulit ako ng loan. Ang nilo-loan ko po ay naglo-loan ako ng 1 million. So, ako na po yung nag-apply po ha. Ako na yung nanghingi ng offer. 1 million po yung hinihingi kong i-loan. Hindi po ako na-approve, na-deny po ako sa 1 million. Kaya, ang kinumputan ako, ang na-approve lang sa akin is 500,000 ulit. Yun, 500,000 po ulit ang na-loan ko. 500 or 700, parang 500. Ngayong third po. So, natapos na siya, nagpahinga talaga. Tapos na rin yung sasakyan. Syempre, wala na yung DTI. Yung naka-recover na rin yung nalabas na pera na doon nga napunta sa lupa. Syempre, walang balik yun. Lupa, dead investment yun. Pero future investment naman, very good siya. Syempre, lupa, nagmamahal ang value. Tapos nasa city, diba? So, ayun. Nung pang third ko na, nagpahinga ako, tawag na sila ng tawag. Hindi ako nag-apply po ha. Tawag na ng tawag nung nagpahinga. Kasi gumanda na po yung gumanda na yung aming cash flow. Kasi nga, naka-recover na. Tapos na yung wild truck na hulugan, naka-recover ng lupa, na kami. Ito na, na siya, na unti-unti na siyang lumaki. Pero hindi pa siya fully renovate, ganun. So, sige na sila ka-offer, ma'am. Lowest po talaga ngayon, ma'am. 0.45, 0.46 lang per month. Ganun. Sabi ko, pahinga po muna ako, ma'am. Tapos, nung hindi ko siya ginrab nung offer sila ng offer. Nung may nakita na kami na lupa nga, na supposedly, yun talaga yung target namin. Yun na, nag-apply ulit ako. Ito naman po ang pinakakaiba naman, napaka-weird niya. Kasi ang iniloan ko lang ay 750,000, pero approved naman po ako sa 1 million maximum. Kasi, gumanda po yung cash flow namin. Yung gross, balance namin, savings balance is maganda po yung standing niya. Kaya sila naman yung nag-o-offer ng medyo mas malaking loan po. Talagang nila ako, kinukumbinsi po nila ako na i-maximum po yung 1 million na i-loan. Pero syempre hindi ko siya ginrab kasi nga pwede siyang i-reserve. Halimbawa, ang kinuha ko lang ay 700,000. So may naka-reserve ako doon na anytime pwede ko siyang kunin or pwede ko siyang i-additional ko siya na loan. So ayun, kaya Ma'am Joanne, go ka na. Huwag ka na maghintay na ikaw ang offeran kasi baka hindi ka offeran kasi baka okay sila ngayon. Ikaw na po ang mag-inquire, ikaw na po ang mag-alok ng sarili na mag-loan ka po. So ayan, shout out po sa B2YS Vulcanizing and Motor Parts from Silay City, Negros Occidental. May kabida sa inyo tanan, kumusta ka mo? Ayan, tani ayos lang ang aton dra nga pangabuhi kag ang aton nga negosyo. Tapos na ang tumal-tumal, panahon na para makabawi kita sa aton mga tumal nga mga binulan. Thank you so much sa mga gusto magpa-shoutout. Ayan, comment lang po kayo sa ating latest video para ma-shoutout natin kayo. Bye-bye!